Nabigo ang dalawang grupong maghahain sana ng kani-kanilang impeachment complaint laban kay PBBM ngayong araw. Wala kasi ang dapat sana'y tatanggap ng mga reklamo sa Kamara. Ang isa sa mga grupo, posible raw magpatulong na sa Korte Suprema. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Wala pang isang linggo ang nakalipas. Dalawa na agad ang hinaharap na impeachment complaint ni Pangulong Bongbong Marcos. Personal na nagtungo sa Kamara ngayong araw ang mga miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at iba pang progressive groups para formal na ihain ang kanilang reklamo. At ang kanilang grounds for impeachment, betrayal of public trust. Impeach! Impeach Marcos now! Kaugnay ito sa umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa korupsyon na konektado sa flood control scandal at mga isyong kinakaharap ng 2025 national budget. Tatlo naman ang itinutulak nilang articles of impeachment sa kanilang reklamo. Una, ang pag-institutionalize umano ni PBBM ng pork barrel system of allocations gamit ang tinatawag nilang BBM parametric formula. Inabuso rin umano ni PBBM ang kanyang discretionary power dahil pinahintulutan nito ang paglobo ng unprogrammed appropriations. At panghuli, may direct personal involvement umano ang Pangulo sa kickback schemes sa 2025 national budget. Pero umuwing dismayado ang mga complainant dahil hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang impeachment complaint. Out of office kasi ngayong araw si Secretary General Sheloy Garafil. Ayaw tanggapin ng Executive Director ng Secretary General's Office ang complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Pero nanindigan sila na hindi ito naaayon sa House Rules. Kaya para sa kanila, considered filed at served ang kanilang reklamo. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina, and as far as the complainants are concerned, we have complied with the rules na final namin sa Secretary General ang aming complaint. At poproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer kaagad, i-transmit sa office ni Speaker D para ilagay sa order of business. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. May dagdag paliwanag din si former Bayan Muna Congressman Attorney Nery Colmenares na isa rin sa mga complainant. Kami ang sumunod sa rules of the House at kung hindi susundin ng House ang sarili nilang rules, hindi dapat burden yan sa mga impeachment complainant, sa private citizen. Kaya matapos ang aberya sa paghahain, nagtungo sa Office of the House Speaker ang mga complainant para idulog ito mismo kay House Speaker Bogie D. Samantala, sinubukan din ng iilang dating politiko na magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong araw na nagbabase rin sa betrayal of public trust at other high crimes. Kabilang sa mga complainant sina former Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, Attorney Ferdinand Topacio, Cathy Binag at Virgilio Garcia. Pero hindi nila pinangalanan kung sino ang kanilang congressional endorsers. At dahil hindi rin tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo, nagpasya silang hindi na mag-iwan ng kopya nito. So sir, you're no longer filing as an act of protest? No. We will still fight and we have legal options to discuss and to think about kung ano pa yung mga gagawin namin. Not here. Isa raw sa mga titignan nila ay ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema para maitulak ang kanilang reklamo. Sa bahagi naman ng bayan at iba pang progressive groups, inaasahang babalik sila sa Lunes para masigurong opisyal na maihahain ang kanilang impeachment complaint at mai-refer agad ito sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nanindigan ang Malacanang na walang ginagawang mali si PBBM. Tingin ni Palace Press Officer Claire Castro, gumagawa na lang ng kwento ang mga nagsasampa ng impeachment complaint. Kung ganito lamang po ang kanilang mga magiging akusasyon, muli, malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense.
mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.